ng dagdag singil sa pasahe ang operator ng LRT-1. Kung hindi raw ito maaprubahan, sisingilin daw nila sa pamahalaan ang 7 bilyong pisong lugi ng kumpanya. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Kasunod ng pagbubukas ng 5 bagong istasyon ng LRT Line 1, humihirit na ngayon ng dagdag singil sa pasahe ang kumpanyang nag-ooperate nito. Sa petisyon ng Light Rail Manila Corporation na dininig ng Department of Transportation, humihiling ang LRMC ng halos 5 pisong dagdag sa boarding fee. 44 centavos naman ang gusto nilang taas singil sa kada kilometrong takbo ng LRT1. Kaya ang kasalukuyang boarding fee na nasa 13 pesos, posibleng tumaas sa 18 pesos. Kung susumahin, posibleng umabot sa 60 pesos mula 45 pesos ang end-to-end travel sa LRT1 o mula Dr. Santos Station hanggang FPJ Station. Base sa pag-aaral ng LRMC, aabot sa mahigit 7 piso ang dagdag pasahe sa isang tipikal na pasahero. Base kasi sa kontrata ng operator sa pamahalaan, dapat itaas ang pasahe ng LRT1 ng 10.25% kada 2 taon. Pero dahil hindi raw ito nasusunod, aabot na sa mahigit 2 bilyong piso ang hindi nasingil ng LRMC sa mga pasahero. Pero posible raw umabot ito ng 7 bilyong piso kung hindi maaprubahan ang kasalukuyang fare hike petition. Lampas 50 billion pesos na raw ang na-invest ng LRMC para pagandahin ang serbisyo nila sa mga pasahero. Kailangan din daw ang taas pasahe para maipagpatuloy ang extension ng LRT1 hanggang Cavite. To be able to build the complete extension, we really need the support of the government. So either through fare increase and of course the payment of the fare deficit or a combination. Tutol naman ng iba't ibang grupo sa fare hike. Sobrang bigat nito para sa amin. Tataas pa ang kuryente, tataas pa ang tubig, tumaas pa ang pamasahe natin, tataas ang SSS. So saan ba papunta ito? Gusto natin magkaroon ng improvement, pero hindi sa magagaling dapat sa pahirap at sa bulsa na mga manggagawa mamamayan. Hindi rin sang-ayon dito ang mga suki ng LRT, tulad ng estudyanteng si Zaman na araw-araw sumasakay sa tren mula FPJ Station hanggang UN Avenue. Kapag po nagdagdag ng pasahe, kukulangan po yung pera po na pangkain ko po. Kasi po sakto lang kasi po yung binibigay sa akin, 200 po araw-araw. Malaking kabawasan din ito sa kita ng public school teacher na si Annalyn na nagtuturo sa Parañaque at umuuwi sa Imus araw-araw. Ang bigat sa bulsa kasi syempre alam mo naman yung panahon ngayon, ang mahal-mahal ng bilihin. Sinisiguro naman ng DOTR na pag-aaralan nila ng maigi ang hiling na taas pasahe. Marami tayong factors na kino-consider. We also consider yung affordability, inflation, yung price indices. Obligado ang Department of Transportation na magbaba ng desisyon patungkol sa petisyon na ito sa loob ng 30 araw. Kung maaprubahan man, kailangan naman ng LRMC na maipaalam sa publiko ang taas singil sa pasahe sa loob ng 3 linggo. Kaya kung magkakaroon man talaga ng fare hike sa LRT Line 1, may papatupad na ito sa Marso o sa Abril. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.